May problema ka rin ba sa GCash mo? 1 month mo din po siyang hindi nagamit at ito nga po yung kailangan natin. Panoorin niyo lang po yung video ko para malaman niyo kung paano ito at anong solusyon ng ginawa ko. Nag-update kasi ako ng GCash ko, 1 buwan ko na kasi siyang hindi ginagamit, tapos ito po yung lumalabas. Nag-error po siya. Sobrang tagal na mag-open. May laman pa naman yan kasi nakaraan sinundan ng asawa ko. In-screenshot ko na rin siya. Tapos ito daw yung kailangan gawin. Punta lang tayo sa pictures. Hello, our system detected that the device you are using has settings that are not secure. Para magamit, pumunta sa setting and i-turn off pareho ang developer option and an unknown source setting. Learn more by going to helpgcash.com and search for device security 02 tapos 174297B8. Try natin pumunta doon sa developer option at saka hanapin yung unknown source settings. Punta muna tayo sa settings. Alam niyo ba, sobrang hirap itong gawin kasi inisa-isa ko to. Hinanap ko talaga kung saan nakalagay yung developer tsaka yung unknown settings. Dito yung sa developer. Ito, developer options. Open lang natin tapos may makikita tayo na use developer option. These options are intended for development use only. They can cause the device and the apps on the to crash or malfunction. Please be careful when enabling them. Lagay lang natin yung code. Kailangan kasi naka-off to eh. Ayan. Kasi ito, pwede mo siyang dito sa taas, if open, ito yung mga lumalabas. Pero kapag i-off mo, kailangan naka-off daw kasi. Pag naka-off na, back lang tayo. Hahanapin naman natin yung unknown source. Dito lang sa search. Unknown. I-open muna natin pala yung data. Ayan, dito lang yung, ito lalabas naman siya. Hanapin lang natin tong unknown source app installation. Click lang natin yung additional settings. Tapos ito, unknown source app installation. I-turn off lang natin. Ayan, naka-turn off na siya. Tapos balik na tayo. Punta na tayo ulit dito sa GCash. Subukan natin ulit. Ayan, request permission to enjoy the full features of this app. GCash needs to access. Okay lang natin. Tapos allow GCash to access photos, media, and files on your device. Allow GCash to access your contacts. Allow GCash to take pictures and record on videos. Allow. Yan. Tapos, dito naman, your account even more secure. Lalagay lang dito natin yung put your mobile number to get started. Kapag nalagay na yung number, next lang natin. Send lang. We need two-step authentication before linking your device. 6-digit code will be sent on your mobile number. Yan. Verify with text message. When we send a 6-digit authentication code to your registered mobile number, please enter your authentication code. So, ito na daw yung na-receive kong message galing kay GCash. Huwag i-share ang iyong OTP. May bagong device na nagre-request na access sa GCash account mo. Kung ikaw ito, ang OTP ay ganito. Hindi, scam yan. Huwag ibigay. 36,1. Pag okay na, ito na makikita na natin. Lagay lang natin yung MPIN natin.
ito palang kailangan verify with face recognition. Take a selfie to verify your identity. The selfie was collected when you verify your account. Make sure your selfie is within the frame and you are in a well-lit area. Remove anything on your face like a face mask or sunglass. Tapos makikita na natin tong enable biometric. Depende sa'yo kung gusto mo itong enable. Tapos pwede mo naman skip for now. So nandito na rin pala ako dun sa pinakaloob ng GCash. Ayan, okay naman at naayos ko na. Ganun lang siya kadali, guys. I hope this video is maraming nakatulong sa iyo. See you sa next video. Don't forget to subscribe. Bye-bye!